Hello po, good evening. Peace be with you. In the name of our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, the blood is not acceptable to eat. Our topic for tonight, the blood not acceptable to eat according to the Holy Scripture. Command about the blood not to eat, and then in the Old Testament, sprinkle the people in the altar, and then put the post of the door, and the top of the door is a command about the blood. Blood not to accept the it according to God and the Holy Scripture. Is that now is not offer the blood for the God. Have the offered the Father God is the blood of the our Lord Jesus Christ. Offer the God. But the blood not to accept the eat for the people. You eat the blood, you a sinner to according to the Holy Scripture. You sinner, you eat the blood, you sinner. Because command God is avoid the blood, not to eat. Ayun po yung ating paksa, ating topic. Hindi po tanggap, acceptable yung pagkain ng dugo. Bawal po sa Diyos yun. Nagkakasala po kayo pag kumain po kayo ng dugo. Kasi may napanood ako, pwede raw kumain ng dugo. Bawal po yun. Bawal po sa Diyos yung kumain ng dugo. Bawal po. Ang utos ng Diyos, pag sumuway ka sa utos ng Diyos, nagkakasala ka. Ganun po. Bawal pong suwayin yung labagin yung utos ng Diyos. Nagkakasala po kayo sa Diyos nun. Yung tuldok nga lang pag sinuway mo, yung you ignore the command God, you list the kingdom of heaven. Ganun po, bawal pong suwayin yung utos ng Diyos. Bawal pong kumain ng dugo according to the Holy Scripture. Kasi meron akong napanood, pwede raw kumain ng dugo. Yung mga pwedeng kumain ng dugo, hindi po sa Diyos na reliyon yun. Sa kaaway po ng Diyos na reliyon yun. Yung kumakain ng dugo. Mga bulaan pong propeta yun, yung kakain ka ng dugo. Nagkakasala po kayo pag kumakain po kayo ng dugo. Ang kasalanan po, yung pagsalangsang sa utos ng Diyos. Kasalanan po yun, yung pagkain ng dugo. Kasi yung dugo, hindi naman po yun pagkain, hindi po yung pagkain yung dugo. Ang dugo po, ginawa po ng Diyos na pangtubos sa kasalanan ng tao. Ang dugo is, buhay po yung dugo is a life. Blood is a life, not to put the blood. Blood is according to God, your blood is for the soil, and then cover you the dust. Said to God. Ganun po. Sabi ng Diyos, ang dugo ibubuhos sa lupa, tatabunan mo ng lupa, yun po yung utos. Kasi yung dugo, hindi po pagkain yun. Ang pagkain po, yung mga laman po ng mga hayop, yun po. Yun po yung binigay ng Diyos na pagkain. Pero yung dugo, hindi po. Ayon po sa banal na kasulatan, pagka yung sumuway kayo sa utos, nagkakasala kayo. Ganun po. Gaya ng sabi ng Panginoong Jesus dito, ng Diyos.
Sabi nga, yung sumuway ka lang sa isang tuldok eh. Tatawagin kang kalit-litan sa kaharian ng langit eh. Kumakain pa kayo ng dugo, o kasalanan po yun. Kaya yung mga sektang kumakain ng dugo, not the God, the religion is this, is the enemy to God. Ganun po. Kaaway po ng Diyos yung mga ganun, yung mga sumusuway sa utos ng Diyos. Mga kaaway niya pong reliyon yun. Gumagamit lang po yun ng salita ng Diyos. Yun po yung kasalanan, yung pagsalangsang sa utos. Utos po ng Diyos, huwag kayong kakain ng dugo. Hindi po pwedeng kainin yung dugo. Kasalanan po yung kumain ng dugo. Kasi nga yung utos ng Diyos, hindi mo pwedeng labagin yon. Yung suwayin mo yung tuldok ng Diyos, o tatawagin ka, you call the least, the kingdom of heaven. Tatawagin ka kang kalit-liitan sa kaharian ng langit. Ito sabi ng banal na kasulatan bawal pong kainin yung dugo. Binabasa ko muna sa inyo to kasi nga yung tuldok sa utos ng Diyos, bawal suwayin yun. Tapos kakain ka pa ng dugo. Ayon sa Diyos, hindi po sa Diyos yung ganong sekta. Hiwalay po sa Diyos yung ganon, hiwalay. Hindi yung sekta ng Diyos. Hindi po reliyon ng Diyos yun. Mga bulang mangangaral po yun, yung kumakain ng dugo. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Mateo 5:17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga walang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Kita nyo nga yung tuldok, kudlit, hindi mawawala sa kautusan, sabi ng Diyos. Sinasalangsang nyo na yung utos ng Diyos. Sabi nga, bawal kumain ng dugo. Kumakain pa rin kayo. Bawal po sa Diyos yun. Sa kapanahunan ni Noe, bawal po kainin yon. Wala pa po si Moises, bawal na po kainin yung dugo. Hindi pa po nagbibigay ng commandment ng Diyos kay Moises, bawal na po kainin yung dugo. Yung tuldok bawal suwayin sa Diyos yun. Ayon sa banal na kasulatan, pag kumain kayo ng dugo, nagkakasala kayo. Ganun po. Dahil ang kasalanan, pagsalangsang sa utos ng Diyos. Ganun po. Ang utos po sa dugo, nung in the first century era, pour the earth and then cover your dust, the blood. Yun po yung utos. And kasi yung dugo, offering to God for the people redeem the sin. For the people is saint, is a holy. Holy the altar, and then the people for the blood is sprinkle the people. Is that the command the blood? But the blood is not to accept to the eating to God. Not acceptable to God to eat the blood. You eat the blood, you a sinner person according to the Holy Scripture. Ganun po. Ang utos po sa nung kapanahon ni Moises, di ba, yung dugo, nagpatay sila ng tupa, hindi nila kinain yung dugo. Inutusan sila ng Diyos yung dugo, ipapahid dun sa hamba ng pintuan ng bahay na kakainan nila. Yun po yung inutos ng Diyos nung kapanahonan ni Moises Para pag dumaan ang Diyos, susugatan niyo yung mga Ehipsyo. Kasi may tandang dugo. Yun yung mga anak ng Diyos, yung pinapahid yung dugo dun sa hamba ng pintuan, sa itaas, at saka sa dalawang haligi. Put the blood, the house of the door, in the house of the eating the lamb. Yun po yung utos ng Diyos sa lumang tipan yun. Pero sa ngayon, wala na pong utos sa dugo, kundi yung wag na lang kainin po yung dugo, kundi ibubuhos po sa lupa. Yun po yung utos sa dugo.
bawal po kainin yun. Pag kumain kayo ng dugo, nagkakasala po kayo. Dati utos sa dugo, yung iwiniwisik sa tao, tapos sa altar para maging malinis sa kanila. Luminis yung tao sa kasalanan. Dahil binigay ng dugo ng Diyos yung dugo para pangtubos sa kasalanan. Ganun po. Ito ang sabi ng banal na kasulatan sa dugo. Yung kapanahunan ni Moises to, no? Binubuhos muna nila, inaano nila sa pinto. Ganun. Tapos ipinatutubos sa kasalanan o para iwiniwisik sa kanila. Ito po. Kasi nga gagawa ang Diyos ng katulan sa Ehipsyo para makita niya yung dugo sa hamba ng pinto o hindi niya papatayin yung mga tao ron sa may bahay na merong pahid ng dugo. Kasi nga gagawa siya ng katulan sa lupain ng Ehipsyo. Yun yung pinag-utos muna kay Moises, no? Yung una. Pero nung lumao na, o pang-offer na yon to God for the redeem of the sin. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito, no? Yung dugo, hindi pwedeng kainin yon. Ito, ipapahid lang sa pintuan ng hamba. At saka lalagay lang doon para pag dumaan ng Diyos, hindi niya kayo susugatan. O, ganun po. Ito sabi nung kapanahunan ni Moises. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng ito na sinasabi. Ang bang ito ay magiging sa inyo pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na iyong sabihin, sa ika-10 araw ng buwang ito ay magsisikuha sila ng ganang kanila ng bawat lalaki ng isang kordero ayon sa sangbayan ng kanilang mga magulang. Isang kordero sa bawat sambayan. Ayun o. Tapos yung dugo, iano nila. O ilalaktaw ko na kasi mahaba. Ang iyong korderong pipiliin, yaong walang kapintasan, isang lalaki na iisahing taon. Inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. At inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito. At papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa 2 haligi ng pinto. O yun o, inilalagay sa 2 haligi ng pinto. Para pag daan ng Diyos doon, sasaktan niya yung mga Ehipsyo, yung mga anak ng lahat ng panganay sa Ehipsyo, pinatay ng Diyos yun, yung walang bahay na pahid ng dugo. Ayun o. Ito sabi rito, basahin ko sa inyo. Kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa 2 haligi ng pinto. Sa itaas ng pintuan sa mga bahay ng kailang kakainan. Ayun. Para sugatan niya yung mga Ehipsyo nun. Hindi po inutos na kainin. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo, ay lalapasan ko kayo at walang salot na sa inyo na papatay sa inyo. Sa pananakit ko sa lupain ng Ehipsyo. Ayun o. Yung may dugo sa pinto, hindi sasaktan ng Diyos yun. Yun po yung unang utos sa dugo. Tapos nung malaon na, ginawa ng panghandog sa Diyos yun sa kasalanan. Yun po yung unang ginawa nila sa dugo. Pero nung kapanahunan pa ni Noe, bawal na pong kainin yung dugo. Bawal po. Ayun, sasaktan niya yung mga Ehipsyo, no? Kasi yung dugo, pagtubos po yun sa kasalanan. Sabi ng Diyos dito, yung ibubuhos sa lupa na parang tubig. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Levitico 17, Gis hanggang 14. At sino mang tao sa sambayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan, o yun, sabi rito, sa mga taga-ibang bayan, sabihin, sa mga taga-ibang bansa pa, pwede yun, kasama yun. Na nakipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo ay aking itititig
ang aking mukha laban sa taong iyon na kumain ng dugo. At hiwalay ko sa kanyang bayan. O yun o, hiwalay ng Diyos, sabihin titiwalag. Kaya yung mga sektang kumakain ng dugo dyan, hiwalay sa Diyos yun, hindi sa Diyos na sekta yun. O patuloy ko po, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. O pantubos sa kaluluwa yun, yung dugo nung first century era. Sapagkat ang dugo ay siyang dahil sa buhay. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan na nakipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. O bawal kainin ng dugo. O patuloy ko po. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na mga kain ay ibubuhos niya ang dugo niyon at tatabunan ng lupa. O ibubuhos niya yung dugo sa lupa tapos tatabunan niya. Yun po yung utos sa dugo, hindi para kainin. Kasi yung dugo hindi po pagkain yun. Yung dugo ay buhay. Dahil ang buhay ng laman ay nasa dugo. O patuloy ko po, sapagkat tungkol sa buhay ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niya. Kaya sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Sino mang kumain niyan, ay hiwalay. O hiwalay ng Diyos. Sabihin, yung mga sektang kumakain ng dugo yan, hiwalay sa Diyos yun. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, di ba? Sila'y pinatotohanan ko na may pagmalasakit sa Diyos, ngunit hindi ayon sa pagkakilala. Ngunit sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. O hindi sakop sa katwiran ng Diyos yun. Kaya sabi rito, hiwalay sa Diyos yun. Hindi po sekta ng Diyos yun, yung mga nagsisikain ng dugo, hindi po sa kanya yun. Hiwalay yun sa Diyos according to the Holy Scripture. Kasi yung dugo, pang buhay yun, pang tubos sa kasalanan. Iwiniwisik sa tao para matubos sa kasalanan nung araw. Ganun po, in the first century era. Iwiniwisik sa tao at saka sa dambana. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Levitico 3, 1-2. At kung ang kanilang alay ay haing mga handog tungkol sa kapayapaan, kung ang ihahandog niya ay sa bakahan, maging lalaki o babae, ihahandog niya na walang kapintasan sa harap ng Panginoon. At kanyang ipapatong ang kamay niya sa ulo ng kanyang alay at papatayin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At iwiwisik ng mga anak ni Aaron sa mga saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana sa palibot. O yun, winiwisik yung dugo sa dambana at sa mga tao para mabanal sila sa kasalanan at saka sa yung dambana mabanal. Yun po yung gawain sa dugo, pinangwiwisik sa dambana at saka sa tao para matubos sa kasalanan. Pero yung dugo hindi na po pangtubos sa kasalanan yun, yung dugo na lang po ng ating Panginoong Yesus. Pero ang utos lang sa dugo, huwag kainin. Bubuhos lang po sa lupa, ganun, tatapon. Yun po yung utos sa dugo. About the time now in the Christian era, ganun po. O, winiwisik yun. Gaya rito sabi sa Levitico, wala na pong utos sa dugo, kundi itatapon na lang, hindi na rin pang-offer sa Diyos yun para patubos sa kasalanan. Hindi na po acceptable sa Diyos, the God, the blood to offer to redeem of the sin. Hindi na po offer yung dugong yun. Kundi ang pangtubos sa kasalanan, yung dugo na lang ng ating Panginoong Yesus. Winiwisik yun nung araw para matubos yung tao sa kasalanan. Ganun po. Gaya rito sabi rin sa Hebreo 9:13. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod
sa mga nandudungisan ay makakapaging banal sa kililinis ng laman. O yun o, i-winiwisik yun, i-sprinkle the people and the altar for the redeem the sin. For the people is clean, ganun, sa holy. Kakain ka ng karne sa loob na lahat ng iyong mga pintuang daan, ayon sa buong nasa na iyong kaluluwa, ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos na kanyang ibinibigay sa iyo. Ang marumi at ang malinis ay makakain niyaon, gaya ng maliit na usa at gaya ng malaking usa. Huwag lamang ninyong kakanin ang dugo, inyong ibubuhos sa lupa na parang tubig. O yun, ibubuhos sa lupa yung dugo na parang tubig. Yun this the command God. For the blood, like water, they're in the earth. Yun po yung utos. Hindi po dapat kainin yung dugo. Ito, basahin ko sa inyo muli rito, no? Dito po sa Deuteronomio 12:16. Huwag lamang ninyong kakanin ang dugo, inyong ibubuhos sa lupa na parang tubig. O yun, yun, ibubuhos sa lupa na parang tubig. O dito rin po sa sa Deuteronomio 12:23 hanggang 24. Lamang pagtibayan mong hindi mo kakanin ng dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay. At huwag mong kakanin ng buhay na kasama ng laman. Huwag mong kakanin yaon, iyong ibubuhos sa ibabaw ng lupa na parang tubig. O gagawin mo, ibubuhos mo lang, tatapon mo yung dugo. Blood is not acceptable to eat. Kasi yung binigay ng Diyos na pagkain, yung mga laman lang, hindi yung dugo. Pantubos sa kasalanan po yung dugo dati. Ngayon, hindi po pwedeng kainin nyo, tatapon nyo lang yun. O, sabi rito nga, ito sabi sa may gawa. Ito sabi sa may gawa, sa panahon natin, in the time season now, in the era, bawal pong kainin yung dugo. Ito po, yung sa panahon natin dito, sa Bagong Tipan, ito po sa gawa 15:19 hanggang 20. Dahil dito, ang hatol ko ay wag nating gambalain yaong mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. O pagbabalik loob sa Diyos pala yun, yung hindi kakakain ng dugo. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahawa, sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapit at sa binigti at sa dugo. Ilalayo ka raw sa ikahawa. O diba? Sa binigti, sa dugo. Yung sekta dyan, hindi na lumayo Nilamon na nila yung dugo. Kaya hindi sa Diyos yun. Walay sa Diyos yung sektang yun. Walay po sa Diyos yun. Basahin ko sa inyo muli. Sabi rito, lumayo sa ikahawa at sa dugo. Sila nga hindi lumayo. Nilamon mo na bawal sa Diyos yun. Kasalanan po yun. Mamaya basahin ko sa inyo. Kasalanan yun. Basahin ko sa inyo muli rito. Sa gawa 15:19. Dahil dito, ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong mga hintil ay nagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahawa. Magsilayo raw din sa dugo, sabi, di ba? Ibang sekta dyan, nilamon na, hindi na lumayo. Di ba? Magsilayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyosan, sa pakikipit, sa binigti, at sa dugo. Sa dugo sabi tanyo nga, bawal po yun sa Diyos. Ito pa rin sa gawa 29. Sa gawa 29 naman. Na kayo magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. At sa dugo at sa mga binigti, sa pakikipit. Sa dugo, sabi, sabi rito, magsiilag. Magsiilag nga sa dugo, sabi rito sa gawa 15:29. Kayo naman, hindi umilag, nilamon nyo na. Kaya kasalanan nyo sa Diyos. Yung tuldok sa utos ng Diyos, bawal pong suwayin yun. Kung sumuway ka sa utos ng Diyos, nagkakasala ka. Tapos kung
nagkakasala ka palagi, kaaway ka na ng Diyos noon. Ganun po yun. Kaya yung mga nagkakasalang ganyan, hindi po sa Diyos yung ganun. Ganun po. O, basahin ko sa inyo muli rito, no? Sa 15:29 ng Gawa. Na kayo magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo. O, yun, no? Sabi rito, magsiilag sa dugo. Sabihin, lalayo ka doon, ilag ka doon. Hindi mo lalamunin yun. No? Kaya bawal po yun. Ayon sa Diyos, yung kumakain ng dugo, nagkakasala kayo. Ang pagkaong masuwayin sa Kanya, ganun. Kaaway po ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. No? Kaaway po ng Diyos yun, yung mga sumusuway sa utos ng Diyos. Ito po sa sa Jeremias 2:29. Bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat na nagsisalangsang laban sa akin, sabi ng Panginoon. O yun, yung pakikipagpunyaging sumasalangsang, kaaway po ng Diyos yun. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Yun, hindi ka sumusunod sa utos ng Panginoong Yesus, laban yun sa Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus. Ito, yung sumasalangsang sa utos ng Diyos, hindi ka sumusunod sa Kanya, o kaaway ng Diyos yun. Ang Diyos na nga nagsabi, hindi sumasa akin, ay laban sa akin. O bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat na nagsisalangsang laban sa akin, o kaaway ng Diyos yung ganun. Pagka tinakwil mo yung utos ng Diyos, hindi kanya napaghaharian, ganun, hindi po napaghaharian ng Diyos yung taong sumusuway sa Kanya. Hindi po sa Diyos yung mga taong yun, yung sumusuway sa utos ng Diyos, hindi po. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Mga sumusuway sa utos ng Diyos, hindi po yan napaghaharian ng Diyos, o mga kaaway po ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa unang Samuel 8:7, at sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi tinakwil nila ako. Tinakwil mo yung Diyos pag sinuway mo yung utos niya. Pag sinuway mo yung utos ng Diyos, tinakwil mo yung Diyos noon. Ganun po. Kundi tinakwil nila ako upang wag akong mag-aari sa kanila. O yung mga nagtatakwil sa utos ng Diyos, hindi po yun na pag-aarian ng Diyos. Ayon sa Diyos, kaaway niya po yun. O mahaba po itong topic na to, no? Nga lang, umuulan dito, maingay. Kaya, yung maingay, kaya, eto, basahin ko lang sa inyo, no? Yung pagkain ng dugo, kasalanan yon dito sa pagsalangsang kasi sa utos, kasalanan po yun. Pero dito, sa banal na kasulatan, kumain sila ng dugo o nagkasala sila, sabi rito sa banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito, sa unang Samuel 14:33, na magkakay kanilang sinaysay kay Saul na sinasabi, narito ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo. O pagkain ng dugo, nagkasala yung bayan, di ba, nung kumain sila ng dugo. Kaya kasalanan po sa Diyos yun, nung kumakain ng dugo, kasalanan po yun. Ayon sa Diyos, hiwalay sa Kanya yung mga sekta niyan, hindi sa Diyos yun. Ayun po, basahin ko sa inyo muli rito, sa unang Samuel 14:13, na magkagay ka ng isinaysay kay Saul na sinasabi, narito ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo. Kasi yung dugo, hindi po yung pagkain. Ang pagkain lang, yung mga laman ng hayop, yung dugo, pinaiiwas po yung tao ron. Ganun po. Bawal pong kainin yun, yung dugo. Noong kapanahunan ni Noe, bawal na pong kainin yung dugo. Ito sabi ng banal na kasulatan. Yung kapanahunan po ni Noe ito, wala po si Moises, bawal na pong
kainin yung dugo. Ito po sa Henesis 9, 1 hanggang 4. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanya sinabi, kayo magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ng lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa impapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay binibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim, gaya ng na lahat na ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo, ay bawal na po yun, yung kapanahunan po ni Noe, yung dugo, bawal na pong kanin. O, basahin ko sa inyo muli rito sa Henesis 1:4. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo, ay wag ninyong kakanin. O, wag niyong kakanin. Kasalanan po yon yung pagkain ng dugo. Kaya wag kayong kakain po ng dugo. Utos po ng Diyos yun, magsiilag sa dugo. Avoid the blood, not to accept to eat, according to the law of God. God bless po, is our topic for tonight is done. Because there my living house is a rain. Very noise the surrounding. God bless, is the topic is done tonight. Thank you for joining this, for watching this, for the discussion, for the commandment of God. The blood is not acceptable to eat, is a law of God. God bless. Thank you for watching. Careful to everyone. God bless. Ingat po. God bless po.